Diyos na buhay, ating siyang parangalan, at pasakot tayo sa Kanya. Ay, lahat tayo manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras na ito, Lord. Pulungan mo kami ng pag-ibig mo. Pulungan mo kami, Panginoon, puso ang iyong nagkakayapaan at maglinis ang mga dalisay, O Lord, na sasama sa iyo. Pag-isahin mo kami, Panginoon, na nakita namin kung gaano kakalakas sa aming mga buhay. Patuloy kang maparangalan ang iyong mga anak, Panginoon, sa iyo naman at iiwala ko, Diyos. Maparangalan at maipas ng Panginoon sa aming kalalitaan. Ikaw po yung aming patuloy na sasambahin at kapupurihan sa pangalan ni Jesus. Our call to worship is taken from Psalm 81 verses 1 to 2. Sing for joy to God our strength. Shout out loud to the God of Jacob. Begin the music, strike the cymbals. Play the melodious harp and lyre. Amen! Amen! Mga kapatid, ang ating buhay ay alay natin sa ating Panginoon. Yes. Kaya sa oras na ito, hayaan natin na siya yung kalooban niya yung maghari at samahan tayo ng kanyang banal na Espiritu. My life is in
ang katwiran. Maghari, Panginoon, ang pagmamahal, Panginoon, sa iyo, sa aming kapwa, bilang Pilipino. Sa iyo, pinagkakatiwalaan namin, Panginoon, ang bansang Taiwan, na patuloy po yung manatiling malaya, maulad, ang Ebanghelyo ay may pangaral sa lahat ng lahi at sa lahat ng bago. Sa aming kalagitnaan, amin po ipinapanalangin ang bawat isa, O Diyos, sa anumang pangangailangan, Panginoon. Kayo po ang turugon, O Diyos, sa mga may sakit at karamdaman na mahal namin sa buhay. Kayo po ang magbigay kagalingan. Sa anumang pangangailangan, O Diyos, sa pamilya, sa personal, kayo po ang Diyos na tumugon. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagtitipon, patuloy niyo kami linisin ang banal na dugo ni Jesus, itago sa Diyos ng Kalbaryo, maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, si Jesus, Panginoon, bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Ang banal na Espiritu ay mag-usap sa pamamagitan ng iyong salita. At sa huli, Panginoon, kayo po ay mag-glorify sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Nandito po tayo mga tayo. For our scripture reading this morning is taken from the book of Luke, chapter 13, verse 6 to 9. Then Jesus told this story. A man planted a fig tree in his garden and came again and again to see if there was any fruit on it. But he was always disappointed. Finally, he said to his gardener, I've waited 3 years and there hasn't been a single fig. Cut it down. It's just taking up space in the garden. The gardener answered, Sir, give it one more chance. Leave it another year and I'll give it special attention and plenty of fertilizer. If we get figs next year, fine. If not, then you can cut it down. This is the word of God. Thanks be to God. Praise God. Talagang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon na siya ang gumagalaw at umikilos sa ating kalagitnaan. Tayo po ay nagpapatuloy sa pagtalakay sa mga parables of Jesus. Yung mga patuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga parabola. At tayo po ay dadako sa pang-8 na parables of Jesus Christ. Ito po yung parable of the barren fig trees. Kanina, pagpasok ko po ay may nagbigay ng prutas. Pangalawa, may nagbigay rin ng prutas. Pangatlo, may nagbigay rin ng prutas. Ano yun na talagang nakataon na prutas ang pag-aaralan natin. So meron kang isang meron ng pangyayari na kung saan si Jesus Christ, habang siya po ay nakikipag-usap sa mga Pharisees, sa mga tao, no? Binrock up nila yung nangyari kung saan may mga Galileans, o ito yung mga kababayan ni Jesus Christ, na yung dugo nila ay hinalo ni Pilato sa kanilang sakripisyo. So, ibig sabihin, punyatay o nakaranas ng blood penalty. At sabi ni Jesus Christ, akala niyo ba ang mga Galilean nito ay mas makasalanan pa kaysa sa ibang Galilea? Kaya sila nag-suffer na ganito. At sinabi niya, sinasabi kong totoo, maliban kayo ay magsisi, kayo man ay mapapahamak. At yun yung
pagtalakay dito. Yung the barren fig tree given one last chance. So, pagkatapos niyang talakayin yung pagpupod doon sa nangyari sa Galilean, namatay, doon din sa 18 na namatay doon sa Tore ng Siloam, itinuro ng Panginoong Yesus itong parable ito. Then he told this parable, a man had a fig tree planted in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find it. So may tao na nagtanim, no? At pagkatapos ay naghanap ng bunga, ng prutas. At pagkatapos nyo, hindi siya nakita. And then for 3 years, patuloy niyang dinadalaw yung hardin. At pagkatapos nyo, sinabi niya na tutuloy na lamang yung puno kasi wala namang bunga. Bakit niya gagamitin pa yung lupa? At sabi nung gardener, leave it alone for 1 more year. Leave it alone. Maglalagay ako ng fertilizer, so ibig sabihin ay aalagaan ko ito at tingnan natin. So ito yun, no? Yung Luke 13, verse 1 to 5, ito po, makikita natin yung mag-respond ni Jesus doon sa tragedy, doon sa Galilee. No? Merong pinatay at merong na-disgrasya. At tinuturo niya rito na itong mga events na to are not about comparative guilt but a universal call of repentance. Tayo po, sanay tayo bilang mga tao na magkumpara, o nangyari sa kanya ito, siguro mas makasalanan yun kaysa sa akin. O sasabihin natin, mas mabay ka o kaya ako pinagpala. Sila ay siguro maraming ginawang kalokohan yan, kaya nangyari sa kanila yan. Totoo naman na mababasa natin sa salita ng Diyos na meron po talagang kabayaran ng kasalanan. Doon sa Psalms, yung wicked ay hindi talaga magkakaroon ng kabayaran. Pero hindi ibig sabihin yun na pag may nangyari sa tao, halimbawa, namatayan, halimbawa ay nagkasakit, ay dahil ito ay nagmumula sa kanyang matinding pagkakasala. Ganyan yung istorya ni Hope. No? Ganyan din yung istorya ng mga propeta ng Panginoon na kung saan ang ilan sa kanila ay hinati ang katawan, hindi pahating ganito, kundi pahating mula sa ulo, pababa. Ibig na sabihin sila ay nagkasala. Ibig na sabihin noon ay pinatay sila. Okay? Dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil pagkatapos nyon, nagbanggit na siya ng parable, yung parable of the barren fig tree. Dahil for 3 years, hindi siya nagbubunga, binigyan uli siya ng 1 more chance. 1 more chance. At yung parable na to illustrates God's patience and then His expectation of fruitfulness and the certainty of judgment if repentance is refused. So, yun nga, yung ating binasa kanina. Ang sabi roon, bigyan ko lang ng emphasis, do you think they were more guilty than all the others? Mas guilty ba sila dahil nangyayari sa kanila yun? Sa Bisaya, may kasabihan eh. Ano yan? Hindi, may sinasabi ng Bisaya. Babaan. Nakatanda ko sa nanay ko eh. Ang ibig sabihin yan eh, dahil na ginawa mo yan, may mangyayari sa'yo, di ba? At yung kaisipan minsan na yun, tinitingnan natin na guilty yung tao na yun, kaya nangyari yun. No? Nadapa, ay, buti na sa'yo. Diba? Oo.
binaha o dinindol or iba-iba pang kalamidad. Does it mean na they are more sinful than us? Okay. Tingnan mo natin, no? Number one, there's a warning of repentance. There's a warning. Yung repentance na yon is for all people. All must repent or face judgment. Tragedies are not fruit of greater sin. Tragedies are not fruit. Kung may trahedya nangyayari sa ating kakilala, hindi ibig sabihin niya mas banal tayo kaysa sa kanila. No? Hindi ibig sabihin niya, siguro meron yung tinatago sa kanin, kaya rin minsan, ganun yung kaisipan, siguro ng iba, hindi ninyo, ayun ko ay napakabanal kaya hindi yung pinag-isipan nila. Ang totoo, God commands all people everywhere to repent. Acts 17:30 to 31, Jesus said, Apostle Paul said, tinatawag ang lahat para manumbalik sa Diyos. Ang panawagan ng repentance o panawagan ng pagbabalik sa Diyos ay para sa lahat. Pagka sinabi natin na hindi ko kailangan mag-repent, ang hindi ko tinatawag ng Diyos. Kasi si Jesus Christ napunta para sa mga Makasalanan. Okay. And then, repentance is urgent and it is universal. Urgent siya, ibig sabihin yun, napakahalaga, importante na gawin. And ito ay universal. Pangkalahatan, whether ikaw ay mayaman, mahirap, guwapo, o maganda lang, di ba? Mahirap, huwag na natin di ba? Kasi wala naman sa inyong opposite ng maganda at guwapo. Kaya, gano'n na lang tayo, no? Yung iba, pogi lang. So, repentance is urgent and universal, mga kapatid. Hindi ko masasabi na, kasi sa totoo lang tayo naman sinner lang, na iba-iba lang yung ating expression. No? Kaya nga, minsan, may mga tao na biglang magugulat, ayun! Ganun ba yun? No? Minsan, may mga author ng books, theologian, no? Meron pa nga akong sinusundan na gusto ko yung mga libro doon. Biglang eventually, malalaman mo, ay, ganun pala. May sikretong ganito, sikretong ganyan. Repentance is urgent and universal. Hindi ibig sabihin na disente ang tao, hindi na kailangan ng repentance. Kasi pwede kang magsuot ng disente, umitos ng disente, pero ang katotohanan, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo makasalanan. At kailangan natin ng pagpapaglitas. Man is destined to die once and after that to face judgment. Darating ang araw, haharapin natin ang Diyos. Kaya huwag mo tayong maging busy sa pagtingin ng kasalanan ng iba, sapagkat pagharap natin sa Diyos, hindi magkatanong ang Diyos, kailan mo ba yung sweldo? Ano ba yun? Hindi, ikaw ang tatanungin ng Panginoon. Ako, personal tayong tatanungin ng Panginoon. Anong ginawa mo sa buhay mo? Hindi yung panahon na magtuturo tayo, nasusi ano eh. Kaya ang ginawa yun, nasusi Cordapia eh. Ginawa niya, ginawa ko eh. Hindi gano'n. Tayo lahat naharap sa Panginoon. It is appointed to man once to die, after that to face justice. Lahat po tayo naharap. Sabi doon sa Romans 14, ano ka o anong pakialam mo
doon sa alipin o tagapaglingkod ng iba. Wala ka na doon eh. Yes, pwede mo siyang i-grade, pero eventually, ang accountability ay ikaw. Ikaw ang nabibigay ng account sa Panginoon. So God kindness lead us to repentance. Yung kindness ni Lord. Ito po, kaya namin hindi natin masasabi na, kailangan mo mag-repent kasi nangyayari na yan sa iyo, kaya ka mag-repent. Ang dami ng tragedy na nangyayari sa iyo, kaya ka mag-repent. Ang sabi doon, God's kindness lead us to repentance. Kaya pwede mo rin masabi sa kapatid mo, kapatid, anong pinagpapala ka ng Panginoon, mag-repent mo na. Ibig sabihin, kasi yung nakala natin, yung repentance ay pagsisisi lang. Ang repentance is to change one's mind. Magbago yung kaisipan mo. Pagka ikay pinagpapala ng Panginoon, ang kaisipan na yun, Lord, ito ay pinagkatiwala mo sa akin. No? Hindi ako ang may buong karapatan na paano ko gagamitin. Yun yung repentance and metanoia. Changing ng mind. Kaya sabi doon sa Romans 12, no? By the renewing of your mind. Kailangan mo tayo magbago yung pag-iisip natin. Kasi yung pag-iisip, bababa sa puso, yung sa puso gagawin, kikilos mo tayo. Kaya ano pa yung makikita mo natin dito? The parable of the barren fig tree, 3 years of barrenness. Tatlong taon na pabalik-balik yung may-ari. At dito makikita natin na ang Diyos naghahanap sa atin ng pagbabago. Maaaring 3 years na kayong pabalik-balik dito. At 2 years na pabalik-balik dito sa lugar nito. Pero kung walang pagbabago, pag walang prutas, is a wasted opportunity. Hindi man tayo mababago ng biglaan, may binabago ang Diyos sa atin. May binabago ang Diyos sa atin. Hindi natin ito pwede sabihin, Kristiyano ka na, dapat din na ginagawa ito. Ang tanong ay, paano Kristiyano ka na, ano yung nabago sa iyo? May mababago at mababago sa atin eh. Siguro noon, no? Akala mo ikaw ay NTRCB. Lahat ay i-scan mo, pasahan mo ba ito o hindi? No? Pero siguro ngayon, ano na lang? Komentary ka na lang, no? Hindi ka na, hindi ka na yung sensor, no? Ibig sabihin yun, nakikita mo na hindi ko talaga judge. Isa ka rin sa harap sa Diyos. Kung papaano mo pinamumunuan yung buhay mo, unti-unti mababago yun. Meron iba mabilis yung pagbabago yung maaaring makita natin. Meron iba na iba yung pagbabago. Kasi sa pagbabago, magsisimula ulit sa kaisipan. Hindi lahat may kita sa gawa o sa kilos. Okay. So dito, makikita natin, the owners seek fruit but finds none. The owners seek fruits but find none. Sabi rin sa John 15 verse 2, si God, pag hindi nakakita ng fruits, o para tayo maging mabunga, He prunes us. God prunes fruitful branches and removes barren ones. Pag tayo ay nakakaranas ng pruning, ano yan, yung mga pagtatanggal sa atin ng Diyos, tinatanggalan tayo ng mga bagay, o tinatanggalan tayo ng relasyon, tinatanggalan tayo ng walk siguro. It is for us to be fruitful. Kung mayroong parang nawawala sa iyo, it is for us to be fruitful. Bakit po? Kasi yung concentration ng mga nakukuha natin, napupunta dun sa fruit.
pag maraming masyadong dahon, maraming yung nutrients na di-divide. At siguro mas alam ito ng mga involved sa farming. Na napaka-importante ang pruning. Pruning does not mean that God wants us to be destroyed. Pruning what means God wants us to be fruitful. Amen. Amen? Amen. Nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya, nais ng Diyos na malinis tayo. So God expects fruit from His people. In-expect ng Lord na maging fruitful tayo. Okay? Everything that does not bear good fruits is cut down. And then makikita natin sa Galatians 5, there are fruits of the Holy Spirit. No? Love, joy, peace. Mas lalo kang umiibig. Mas lalo kang nagiging joyful. Hindi ka na, kung ikaw ay dati punong-puno ng panic, no? Punong-puno ng galit, mawawala yun eh. Mawawala yun. Mapapalitan ng pag-ibig, ngayong pagiging pagkakaroon mo ng pagpapanig, mapapalitan ng kapayapaan, peace, di ba? Yung mahilig kang mag-marimonyo o mahilig kang magmukmok, mapapalitan ng joy. Amen. Kasi iba na yung espiritu dahil sa'yo God invested in us so we could be fruitful. No? Hindi lamang tayo iniligtas, He saved us, He gave us His Spirit, He guides us, He leads us. At dahil yun po yung nagiging dahilan para tayo po ay maging mabuna. No? Maging mabuna. So, 3 taon, bumibisita yung mama doon sa kanilang orchard. Walang bunga. For 3 years. Wasted years. So, anong gagawin natin? No? Anong ginawa? Yung gardener, nagkaroon ng plea of mercy. Kaawaan. Sabi rito, Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Yun po ay pagpapakita ng intercession. Amen. Pero mayroon itong yan Para ba sinasabi, Lord, buhayin mo muna ng 1 taon. Pagka hindi na talaga, kunin mo na. Parang ganun. Hindi naman natin yun ipapanalangin sa isa't isa. Ipapanalangin natin na bawat isa sa atin maging fruitful. Bawat isa sa atin mag-mature. Bawat isa sa atin magkaroon ng change of mind. Magkaroon ng fruit of repentance. At dito po, cultivation and care are offered. Kaya nga ako mahirap mag-judge. Ay, tao na yun, ako pala parang pinagbago Ano ang ginawa ng gardener? Hindi na sila, saktan na natin. O pupulin na natin. Ang kanyang proposal, let us cultivate, let us take care. Diba? So, kung gano'n din sa atin, pag meron tayo sigurong kapatiran, anak, o kung ano man, ang response is to cultivate and to care. Cultivate and to care. For us, it is to pray, to plant seed, plant the Word of God sa tao, plant promises, and care. Have time, have fellowship. Kung pwede mong igala, hindi igala mo, kaya hindi magbunga dahil nabubuyo. Or kung gusto mo i-treat mo kasi
Di ba? Rather than pagalitan mo, sabihan mo ng masama, then maybe i-cultivate mo yung relationship, taniman mo ng Word of God, encourage, empower, put fertilizer. Kahit sa relationship, di ba? Pwede kayong mag-away ng mag-asawa, o pwede kang mag-ganito. Pwede kang mag-treat, di ba? Pag mag-away kayo, mahaba yun. Pag kumain kayo, 1 hour lang yun. Di ba? Di ba? So ito yung proposal, no? At dito makikita natin ang ating Diyos. God is patient, not wanting anyone to perish. Nagpapakita pa rin siya ng goodness. Nagpapakita pa rin siya ng pagpapala. It is His goodness that will lead us to repentance. Amen. Dahil sa totoo lang, alam mo naman Lord, you know my way, di ba? Kahit ako nag-fail, nariyan ka pa rin. That goodness of God should lead us to repentance. Amen. Sabi sa Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. And then in Hebrews 3:15, today if you hear His voice, do not harden your heart. Grace delays judgment. Yung dahil sa biyaya ng Diyos, nadidelay yung judgment. He don't want anyone to perish. Nagbibigay siya ng time o meron pang oras. At tayo po ay nasa ganitong panahon at oras kung saan yung panawagan upang tao ay manumbalik sa Diyos, upang tao ay mag-repent, upang ang bawat mananampalataya ay mag-mature at maging fruitful ay mangyari. Grace delays judgment, but time is limited. Lagi natin tatandaan, may sila ng buhay. Huwag naman natin pakapain. Kung manunumpalik tayo sa Diyos, manumpalik na tayo ngayon. So, ma-enjoy natin yung fruits na. No? Yung pagpapala. Ang higit sa, ang pinakamalaking pagpapala kasi kung alam mo na yung presensya ng Diyos ay sumasayo, na hindi ka niya hinihiwan, hindi ka niya pinababayaran. At ang akala natin, sa maraming panahon ng pagkakataon, ang akala natin, ang security ay nasa material things. But anytime, kapag italsin ng Panginoon, yung mga security na yun, nakikisip natin. Our security is in God. Amen. And He promised He will never leave us. He will never fail us. Amen. At yun po yung presence na yun, ang dapat maging bagay na mag-fuel sa atin to serve God, to love God, to love our fellow believers. So, tingnan natin yung gospel connection nito. Dito makikita natin, Jesus is the gardener who intercedes for us. Si Jesus po ay nag-i-intercede para sa atin. No? Ama, bigyan mo na natin ng palugit. No? Bigyan mo na natin ng palugit ito sa Beto, baka magbagong isip. Huwag muna natin, huwag muna tukulin. No? Baka sa isang taon ay magbunga na, mag-mature na, lumago na yung pag-ibig, lumago na yung kapayapaan, lumago na yung long suffering. No? May fruit na siya ng long suffering. Baka yung ama ay, bakit itong taong ko ay naihitin ng ulo? No? And somehow, ang Panginoon nag-i-intercede para sa atin. Amen. Yun po yung napaka-importante doon. No? Hindi kapahamakan, kundi pagliligtas.
ligtas. Dahil yun po ang sinabi ng Panginoon eh. Napunta siya para magligtas. Napunta siya para sa mga sinners. Napunta siya upang ang mga tao ay manubalik sa Diyos. His cross provides mercy and time for repentance. And then the Spirit cultivates fruit in believers. The Holy Spirit. Binigyan tayo ng banal na Espiritu, ibinigay sa atin, no? Ginagawa yan tayo, at habang tayo po ay kumakain ng salita ng Diyos, sumasamba sa Panginoon, makikita ninyo yung banal na Espiritu, mamumusa po sa inyo. Magkakaroon ka ng kagutuman, magkakaroon ka ng hunger doon sa presence ng Lord. Makikita mo na para bang hindi kumpleto ang isang araw mo pagka hindi ka nakarinig o nakabasa ng salita ng Diyos. Kung hindi ka nakapanalangin, makikita mo na parang hindi kumpleto yung araw. At yun po yung mga indicators na God is changing you. And then you are responding doon sa process na yun ng pagbabago. Binibigyan ka ng fertilizer ng Lord. In many ways, iba't iba yan. No? Sa iba ay talagang pagpapala, sa iba ay pagpapalo. Gano'n, anong pipiliin nyo? Pipiliin nyo ba na mas maganda ba na manumbalik tayo sa Diyos habang tayo pinagpapala? O manumbalik tayo pagka pinalo tayo? Nawain mo natin itry niyo. Without Christ, judgment is certain. With Him, fruitfulness is possible. Ang sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. Ang kailangan lang ng vine is to attach itself doon. At ang kailangan ng branches to attach itself to the vine. I am the vine, you are the branches. Anong kailangan natin? Yung fellowship natin in Jesus. Hindi tayo magiging fruitful kung detached tayo kay Jesus. All we need to do is to attach ourselves to Jesus. So, ganun lang. Kasi sabi ni Jesus Christ pagka nakatikin ka sa akin, magiging fruitful ka. Pagka nakatikin ka sa akin, magiging fruitful ka. At gano'n, kanino ka kumakabit? Negative yun sa atin lalo so negative yun Pero sa salita ng Diyos, dapat nakakabit tayo kay Kristo. Pagka tinagalog tayo, maganda sa English na attach. So, English na lang tayo, huwag na lang yung Tagalog. Sabi ni Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you cannot be fruitful. Apart from me, you cannot be mature believers. So, babalik at babalik tayo kay Kristo Babalik at babalik tayo sa Panginoon. No? Hindi sinabi, apart from your pastor, you cannot be. No, hindi. Apart from Jesus Christ, not any man, kay Jesus Christ. Yung faith natin dapat nakatuon kay Jesus. Yung fellowship natin na nakatuon kay Jesus. Maging Christ-centered po tayo. Sabi sa Titus 2:11, yung tinuturo doon that grace teaches us to live godly lives. Grace is not a permission nor license to sin. Grace tells us to live godly lives. Isang buhay ng mga Diyos, isang buhay na may takot sa Panginoon. Hindi ibig sabihin hindi ka magkakamali. Ang ibig sabihin yun, patuloy kang binabago ng Panginoon. Amen.
At para mangyari pa rin yun, lagi natin tatandaan, namamagitan ng Panginoon para sa atin. So, namamagitan ng Panginoong Yesus, binigay sa atin ang banal na Espiritu na nag-guide sa atin. Ano ibig sabihin yun? Mga kapatid, nag-invest ng malaki ang Diyos para tayo maging fruitful. Ang daming fertilizer na tinagalob sa atin ng Diyos. Narin yung fertilizer ng Word of God. Narin yung fertilizer ng buhay natin. Pag-gising mo sa umaga, narin yung fertilizer ng prayer. Narin yung fertilizer ng iyong small group, ng ka-churchmate. No? People who are praying for you, people who are encouraging you. And then, yung fertilizer na meron kang opportunity to serve. Kasi napaka-importante na ikaw ay naglalabas, no? Naglalabas ka ng paglilingkod, naglalabas ka ng oras mo para sa iba. Kasi habang ikaw ay naglalabas, ang ibig sabihin, nagtatanim ka. Nagtatanim ka ng oras, nagtatanim ka ng talent. Habang ang nagtatanim, lumalago. No? Doon ka lumalago. At yun po yung gospel. So, ano yung take away natin dito? Repent now. Have a change ng pag-iisip. Magbago yung pananaw po natin. Amen. Kasi eventually, haharap tayo lahat sa Diyos. Haharap tayo. At doon diba? Sabi ng mga tao, yung 18 na disgrasya, kasalanan siguro yun. Mga kolokoy siguro yun. Kaya ang gano'n nangyari yun. Sabihin pa na ito, minisi. Minisi kasi. Nangyari sa kanila yun. So, ayun saan, buti na. Matutuwa ka ba pagka mayroong na-disgrasya? Matutuwa ka ba pagka mayroong nagkaroon ng disaster? Hindi. Bakit po? Kasi bilang mananampalataya, meron ka ng pag-ibig. Bilang mananampalataya, meron ka ng kapayapaan sa Diyos. So, ang panawagan is to repent now. Hindi repent tomorrow. We repent now so we could bear fruit tomorrow. Para tayo magbunga. Para tayo magbunga. And then let us embrace God's mercy. Sabi, bigyan mo pa ako ng isang taon, pakakalihin ko ito, i-fertilize ko. Kaya siguro tayo na hindi sa kanya. Bigyan pa tayo ng pagbabago at magbago tayo ng pag-iisip. So God's patience calls us to repentance and fruitfulness. God's goodness, the goodness of God should lead us and is leading us to repentance. Isa kasi akala natin, kailangan mapalo para mag-repent. Pero mas nagkakaroon ng long-lasting effect ang kabutihan. Hindi yung pananakot. Yung kabutihan ng Diyos. Pag alam mo na mabuti ang Diyos sa'yo, ikaw ba yung magpapakasama? Hindi. Itinataniman tayo ng mabuti ng Diyos upang ang lumabas ay kabutihan. At yun po yung kasi lumaki tayo ng yung plus at minus. Tapos yung napapanood siguro natin noon, ang panahon yung pagka napapanood tayo ng kay Dolphy, kay Hugo, di ba? Minsan pagka nagtatalo yung kaisipan nila sa pelikula noon yun sa mga merong anghel dito, sa kanan, at merong maitin dito sa kaliwa. And then, pagka ikaw ay mabait, ano maganda nangyayari sa iyo? Yayaman ka, malaki mo, mahirap ka, maghihirap ka. O, dati ka mayaman, biglang maghihirap, tapos ikaw mahirap, biglang mayaman. Hindi yung mga
plot ng pelikula nun eh. Pagka ikaw ay naginugol, kaya mapait ka, bida ka. At mananalo ka rin sa huli. At dahil sa mga influences natin, ino-compare natin ngayon yung mga nangyayari sa atin doon sa iba. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag niyo ikumpara. Huwag niyo sabihin na dahil pinatay sila ni Pilato, mas masama sila sa inyo. Dahil sila ay na-disgrasya, karapat-dapat sila. Yung calamity does not equal happiness. Dahil yung kalamidad nangyayari whether ikaw ay mga Diyos o hindi. Ang issue ay ang relasyon natin sa Diyos. So let us come to God. Let us not delay repentance. Grace delays judgment, but good is required. Kaya, na-delay, kasi gusto ng Diyos, mamuna tayo. Amen. No? Mamuna tayo. Baka bilang sa inyo ay gusto nang umuwi, no? Sabi na, huwag na lang umuwi na. Bakit? Kailangan mo na mamuna. Bakit pinapahaba ng Diyos? May plano siya, may purpose eh. Marami tayong plano sa buhay. Pero ang pinakamahalaga, yung purpose ng Lord, mangyari sa atin. Baka ilusan na, di ba? Ay, marami pa. Pagka ito na natin, ganito gagawin ko, di ba? Wala po kahapon, di ba? Baka yung mga plano kayo, pagka nangyari ito, ganito na gagawin ko, katakas na ako ito kayo, wala ako sa Pilipinas. Pero sabi na, gagawin ko na, hindi ko alam muna. Dinidelay ng Lord, hindi dahil gusto niya tayong pakahirapan. Gusto niya tayong mabuhay. Amen. Gusto niya tayong mag-mature. Gusto niya tayong umunlad as a person. Kasi yun ay lasting. Yung gamit, madali lang mawala yun eh. Nawawala na yun. Pero kung ikaw, pag binabago ka ng Diyos, lasting na. So let us allow the Spirit to cultivate yung fruit of the Holy Spirit. No? Ay allow natin. Lord, kayo po ang pumili sa akin. Gusto kong baguhin ang mga sitwasyon nito, pero wala talaga akong kakayanan baguhin. Inaalam mo ito as a fertilizer to my faith. Pag binalikan natin ang Biblia, lahat ng miracles, every miracles in the Bible start with big problems. Every miracles in the Bible start with big problems. Kaya kung sabi, Lord, bakit ginagawa mo ito sa akin? Bakit may problema ako? Baka yun yung paraan ng Panginoon para ipakita sa iyo na ang Diyos ay Diyos ng ginagawa. Amen. Ang Diyos ang tumutulong sa panalangin. Ang Diyos ang may kakayanan mag-provide. Diba? Bakit sinabi the Lord will provide? Pero ninyo, dala-dala ni Abraham si Isaac. Wala silang dalang iaalay na hayop, pero na-declare pa rin niya, the Lord will provide. Amen. Anak niya yung iaalay. Hindi na provide si Lord, diba? Kailan naranasan ng mga Israelita na mahagi ang dagat, the Lord divide the sea dahil naroon yung kursa ng Egyptian army. Definitely they will die. Kung hindi gagawa ng himala ang Panginoon, patay sila sa dagat o patay sila sa Egyptian army. Sa maraming pagkakataon, yung mga problem na akala natin magtatapos sa ating buhay ay kaparangalan ng Diyos para makita natin na yun ang magbubukas ng himala sa
Hallelujah. Ay, alaw natin yung Holy Spirit mag-contribute sa atin. Lord, gusto kong alisin ito, pero hindi mawala. Ano ba yung greater purpose mo? Why you allow these things to happen? So let us live in gratitude for God's patience. Lord, we thank you. Hindi ko kayang baguhin yung buhay ko, pero binabago mo. You allow, pineternalize mo yung buhay ko ng pagpapala mo ng mga hardship, yung mga pagsubok na dumarating sa akin. Parehas yun eh, sabayan ko yun. Pagsubok at paggawa ng pagpapala ng Diyos para saan upang tayo lumago, upang tayo maging fruitful. At nawa, hindi po yung mangyari sa bawat isa sa atin. Maging mas fruitful tayo, not only now, but even in coming years. No? Maging fruitful yung buhay nyo natin. Napagbalik ng Panginoon, nakikita na, may pananampalataya itong mama na ito. May pananampalataya itong kapatid na ito. Bago na siya. Dati siya ay barren, ngayon siya ay fruitful. Let us repent now, let us bear fruit, and let us embrace God's mercy. Let us pray. Father, we praise you and we honor you, O Lord. We thank you for your goodness. We thank you for your mercy. We ask, O Lord, for your Holy Spirit to cultivate in us yung heart of gratitude. Makita namin, Panginoon, yung mga fertilizer na binibigay mo sa amin. Makita namin, O Lord, that you are cultivating us. Hindi para sirain, kundi para kami maging mauna. May your grace and mercy overflow sa buhay po ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.